Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nangyayaring malakas na pagbaba ng kumpiyansa kay Tron or si TRX. Mula po sa dati nitong lakas sa market, ngayon ay unti-unti itong nanganganib, bumagsak sa ilalim po ng support na 0.26. Ayon po sa mga bagong datos, bumababa na po kasi ang interest sa Tron derivatives market. Dumarami po ang mga long liquidations at unti-unti na ring nawawala ang momentum ng mga bulls. Ibig sabihin ay mas nangingibabaw na po ngayon ang mga bears. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Tron? Delikado na ba talaga itong si Tron? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang kasulukuyang kalagayan ng presyo ni Tron or TRX sa ngayon? Ayon po sa technical analysis, si Tron or TRX ay hindi naging matagumpay sa kanyang pag-breakout or pagbasag sa resistance sa presyong 0.2971. Yan, nabigo po siya. Pagkatapos po nitong mabigong umakyat, ay bumalik po siya pababa sa kasalukuyan po siyang kumikilos malapit po sa 0.2634 na katapat po ng Fibonacci level. Kaya yan po, nakikita po natin dito ang daily chart time frame ni Tron na siyang nagpapakita po sa kanyang kasalukuyang kalagayan ngayon. Yan, sa madaling salita ay nahihirapan na ang mga bulls o mga umaasang tataas pa ang presyo ni Tron sapagkat napigilan po ng pressure ng mga nagbebenta or sellers. Marami na pong candlestick patterns ang nagpapakita ng makakabang wick. Isang sinyalis na maraming trader ang nagbebenta habang umaakyat ang presyo. Kasalukuyan, si Tron or TRX ay nasa presyong 0.2739. Bagya po siyang umakyat ng 0.41% pero hindi po ito sapat para sabihing nakakabawi na ito or nakaka-recover na ito. Sa katunayan, ang susunod po na resistance ay nakaabang sa presyong 0.2806 at kung hindi po ito mababasag pataas, maaring bumalik na naman ito sa pagdapa. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga indicators tungkol sa galaw dito ni Tron. Yan, sa ating chart ay meron po tayong dalawang indicators dito kung saan ay ang MACD at ang RSI. Yung nandito po sa pinakaibaba ay ang RSI indicator at yung kanyang nasa itaas ay ang MACD. Ngayon kung titignan po natin ang MACD at ang signal lines dito, parehong pababa ang kanilang galaw at papalapit na po sa zero line. Ang ibig sabihin po nito ay nawawala na ang dating lakas ng mga bulls. Sa kabilang banda, ang RSI naman or Relative Strength Index ay hindi na rin masyadong gumagalaw at nananatili na lamang po sa gitna. Ibig sabihin ay hindi na ganun karami ang interest ng mga buyers kung saan ay isang indikasyon na posibleng magpatuloy po ang pagbagsak ng presyo. Kapag tuluyan ng bumigay ang kasalukuyang support level sa presyong 0.2634, may posibilidad po na bumagsak pa ito sa psychological price level na 0.25 o ang mas masaklap pa ay sa presyong 0.24. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa Tron derivatives market? Ito po ang parte ng market kung saan nagtitrade ang mga mas advanced na trader gamit po ang leverage o mga kontrata gaya ng futures. Ayon po sa datos ng CoinGlass ay bumagsak ang open interest ni Tron ng 7.37%, pababa po sa $326.48 million. Ibig pong sabihin nito ay maraming traders ang umatras na sa kanilang position. Nawawalan na po sila ng kumpiyansa, pero ang mas nakakaalarma po rito ay sa nakalipas na 24 oras, umabot na po sa $382,000 ang halaga ng mga long positions na na-liquidate. Ibig sabihin ay maraming trader ang tumaya na tataas si Tron. Pero dahil bumaba ang presyo, na-liquidate ang kanilang mga position. Samantalang $26,000 lang ang na-liquidate na short o yung mga tumaya na bababa ang presyo.
Ang imbalance po na ito ay nagresulta sa long to short ratio na 0.8136. Mas marami pong trader ang nakikita na mas may chance pang bumagsak itong si Tron. At ang funding rate naman ay naging negative 0.0047% or negative 20 digits 47%. Isa po itong senyales na mas marami ang willing magbayad para makapag-short. Malinaw na dominado or dominating ang bearish sentiment ng Tron derivatives market. Ngayon ay paano po ito makakaapekto sa presyo ni Tron? Kung tuloy-tuloy po na mawalan ang kumpiyansa ng mga trader at saka investor, posibleng hindi nakayanin ng bulls ang presyo. Kapag bumagsak po ito sa ilalim ng presyong 0.2634 at lalo na kung hindi rin kayaning panindigan ang presyong 0.25, maaaring diretso po itong bumagsak sa presyong 0.24. Pero kung sakaling makabawi po si Tron, kakailanganin niyang basagin ang presyong 0.2806 presyong 0.2806 muna at muling subukan ulit ang presyong 0.2971. Dito pa lang natin masasabi kung may tsansa pa siyang lumaban. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Tron. Yan, para po sa atin bilang mga Pinoy na nakapasok na kay Tron, ito po ay isang babala. Kung naka-long position ka po at umaasa na tataas ang kanyang presyo, kailangang bantayan po natin ang market ng maigi. Ang technical at derivative signals po ay parehong nagsasabing mahina si Tron sa ngayon at posibleng magpatuloy po ang kanyang pagbaba. Kung isa ka naman pong swing trader, maaaring kailangan mong i-consider ang pag-take profit or pag-set up ng stop loss para hindi ka malugi ng malaki. Para naman po sa mga naghahanap ng entry point, mas makakabuting maghintay ng malinaw na confirmation ng reversal bago po pumasok ulit. At kung isa ka naman pong long-term investor or hodler, dapat mo pong timbangin ang fundamentals ni Tron. Maganda ba ang development ng ecosystem? May progress ba ang network? Kasi kung puro downtrend lang ang nakikita natin sa short term, baka hindi pa ito ang tamang panahon para magdagdag ng ating Tron holdings. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, hindi po nakakagulat ang nangyayari kay Tron. Sa isang market na puno ng takot at bearish sentiment, kahit ang mga matagal ng malalakas na token ay naaapektuhan na rin. Pero hindi po ibig sabihin nito ay katapusan na agad para kay Tron. Isa pa rin po itong kilalang blockchain platform na may sariling ecosystem. Kaya lang, kailangan ng malinaw na price structure recovery at pagbabago po sa market sentiment bago natin masabing bumabalik na ang lakas nito. Kaya ang masasabi ko po ay maging maingat tayo, bantayan natin ang indicators, iwasan po ang FOMO at higit po sa lahat ay magkaroon tayo ng plano kung kailan tayo papasok at lalabas sa trade. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.